tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pagkatapos niya akong ihabilin, sa tamang tao, iniwan niya ako agad. Hi, DJ Rocky. Dapat sobrang saya ko ngayon. Because just recently, I got married to the woman that I love so much. She is the love of my life. Yun nga lang, may mga nangyari after our wedding. Biglaan. At masyado pa itong masakit. Kung kaya't naisipan kong isulat ang kwento ko to help myself cope up with what happened. Itago mo na lang ako sa pangalang Jiggy. At ito, ang aking secret file. I want to start by saying that my life was such a mess. Napakarami kong naging failures sa buhay. Marami akong disappointments, regrets, and even false hopes. Pero ni minsan, hindi ko pinagsisisihan na mag-alaga ng isang aso. Dahil sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan ko, I had a constant companion. I had a best friend. And I had a pet dog. All 3 in 1. Siya ang naging karamay ko sa lahat ng madidilim na yugto ng adult life ko. Ni minsan di niya ako iniwan. Hindi niya ako binigo. At hindi niya ako pinabayaan.
Itago natin siya sa pangalang Simba. Yes. Yung bida sa animated film na The Lion King. Simba. Simba was like an alter ego para sa akin. Kasi naman, kahit saan ako magpunta o kahit anong gawin ko, andun siya. Kapag maliligo ako sa banyo, andun din siya. Kapag magje-jebs ako, andun din siya. Tinitiis ang amoy. At kahit sa mga panahon na napakalungkot ng buhay ko, andun si Simba. Alam mo, yung parang nakikiramdam siya sa akin. Yung kapag malungkot ako, nararamdaman niya. Yung lungkot na meron ako, kung kaya't nalulungkot din siya. At kapag naramdaman niya yun, lalambingin niya ako. Didilaan niya ako sa mukha ko. O hindi kaya magpapahimas siya sa ulo niya. Yun ang mga simpleng bagay na ginagawa niya sa akin. And believe me or not, it gives me a sense of relief. In the middle of an unfair and cruel world, Simba was my escape. Simba was my peace. Simba was my constant piece of serenity, preserving my sanity. DJ Rocky, minsan nang nasaksihan ni Simba ang isa sa mga pinakamabigat na yugto ng buhay ko. Nagkaroon kasi ako ng long-term relationship with a woman na itago natin sa pangalang Lizelle. Nung naging kami ni Lizelle, maganda ang simula ng relasyon namin. Marami kaming napupuntahan. Marami kaming nasusubukang mga bagay. Marami kaming nakikilalang mga kaibigan. Marami kaming napagsasaluhan. And that includes Simba. We shared Simba. Actually, si Simba ay anak ng aso rin namin sa bahay. Tatlo silang anak ng aso namin sa bahay na si Ivana. Pinagpilian nga namin silang tatlo kung sino ang ikikip namin at kung sino ang ipapa-adapt namin. Si Simba, cute na siya dati pa. At nung makarga ko siya, nakaramdam ako agad ng pagmamahal na hindi ko masyadong ma-explain. Parang love at first sight and love at first scary. The way kung paano ako tingnan ni Simba at kung paano magwag yung tail niya. Yung mga mata niya na para bang nangungusap sa akin, na parang nagmamakaawa sa akin na, sige na, wag niyo na akong paampon sa iba. Yung parang ganun. That's how I fell in love with Simba. At doon na nagsimula yung matagal naming pagsasama. Even my girlfriend that time, Lizelle, loved Simba the way I did. Kumbaga sa relasyon namin, siyang naging third wheel. Si Simba ang nakasaksi ng relasyon namin ni Lizelle. Both the good ones and the bad times we shared.
But somewhere along the way, Lizelle and I fell apart. Bigla na lang nawala yung masaya naming relasyon na sayang naglaho. Lizelle just said she doesn't want to be with me anymore. Imagine. Hindi man lang ako naabisuhan. Parang hindi ako preparado. Ang bigat-bigat. Nung nangyari sa akin yun, parang mababaliw ako. Ilang gabi, ilang linggo. At buwan akong umiiyak. Nagmumukmok. Yung tipong kalalaki kong tao pero nangihina ako. Nagmumukha akong baliw. Yung hihinga ka na lang, lulunok ng pagkain mo. Yung tubig na lang ang iniinom mo. Yung kahit simpleng pagbanyo. Lahat ng yun parang struggle sa akin. Dinibdib ko yung paghihiwalay namin ni Lizelle. Akala ko siya na pero hindi pa pala. And all throughout my healing process, Simba was my constant. Siya ang nagpaparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Na may karamay ako, na may kahati ako sa lahat ng sakit na iniwan ng breakup namin ni Lizelle. Si Simba ang nagtiyaga sa akin. Si Simba ang nagtiyaga sa akin. So iniyak ko kay Simba every tear of pain and sorrow that I felt. At sa lahat ng iyak ko, tinutumbasan niya yun ng yakap, ng comfort, ng presence niya just by being there for me. And for me, it was enough. Simba was my cure, my antidote, my healing body. At pagkatapos kong pagdaanan ang madilim na bahaging yun ng buhay ko, hindi ako sinukuan ni Simba. I spent my years engaging myself in sports, joining athletic communities. Naglaro ako ng basketball, naglaro ako ng boxing, and every time I play those sports, sinasama ko siya. Simba was always with me. Kahit nga mag-camping ako Alam mo yun, parang siya rin na yung naging lucky charm ko. I had more chances of winning every time nakasama ko si Simba. Simba really helped me unload all my fears and regrets and made me think positively na ang ganda pa naman ng buhay beyond what happened in the past. And soon, I finally found out why. One day, I saw a beautiful lady. This lady was a friend of a friend. Pinakilala kami sa isa't isa. Nung nilapitan siya ni Simba, na-amaze ako. Yeah, Simba is a friendly dog. Pero hindi yun basta-basta lumalapit sa kung sino man na hindi naman niya talaga kilala. Pero nung nakita ko si Simba, nasunod ng sunod dito sa babaeng to, napahanga ako. Ang cute tong babae. So I introduced myself. And that's when I met the new soul that will change my life forever. Tago natin siya sa pangalang Christine.
Naramdaman kong swak kami ng personality ni Christine. Hindi kami magkapareho ng ugali, pero we complement each other. Sabihin nating prim and proper siya, brusko ako, madaldal si Christine, madaldal din naman ako, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Matipid siya, magastos ako. We have so many differences ni Christine, but there is always one thing that we have in common. It's our love and care for Simba. So Christine was single at that time. Single din ako. We both came from traumatic relationships. Nagkasundo kami. Nagkaligawan. Eventually, fell in love. Ang saya namin. Sobrang saya. And I felt that this lady would be the person that I'd marry. And in less than a year, nag-propose ako kay Christine and she said yes. Saksi si Simba sa pagsagot ng yes sa akin ni Christine. Feeling ko nga mas kinikilig pa siya eh. And by the way, nagsama kami ni Christine sa iisang bahay and Simba was there with us. Not long after that, naikasal kami ni Christine in an intimate wedding ceremony. Simba was part of our entourage. To me, it was the start of a beautiful eternity with the woman I love. Ang saya-saya naming lahat. Dun sa morning ng wedding, binihisa namin si Simba. Nakatuksido pa nga siya eh. Pinag-isipan pa na Christine kung ano talagang isusuot ni Simba and our other dogs. Everything was so beautiful and magical. But then, hindi ko inakala na may mangyayaring hindi namin inaasahan o ni sa hagip. E mangyayari sa mismong araw ng kasal namin. After the event sa reception, napansin namin si Simba natutulog somewhere sa ilalim ng table. Actually, tinatry niyang matulog. Pero hindi siya makatulog. Lagi siyang energetic eh. Nakikipaghalubilo. Pero that time, kakaiba. Nag-pack up na yung ibang mga supplier sa reception. Nandun pa rin kami ni Christine sa event para bayaran yung ibang mga supplier. Then I noticed may mali kay Simba. Then si Christine, napansin niyang si Simba, hirap huminga. Dahan-dahang kinuha ni Christine si Simba sa sahig, kinarga. Christine asked me, "Tingnan mo nga, si Simba, do you think it's normal for him to breathe like this?" Sumagot ako. Parang hindi. I think, hindi siya normal na ganyan.
That time, I was so dizzy. Kung ano-ano yung mga pinainom sa akin ng mga wedding guests namin. And even the primary sponsors were there or principal sponsors were there na nagpainom sa akin ng mga kung ano-ano. So, medyo parang tinatawag na ako ng kama. And Christine was there. Being very alert to everything. Sa sobrang di ko na kinaya. At hindi ko naman naisip na may mangyayari pang masama. Dumiretso ako sa kwarto. Para sana maligo. Nang magising ako. Pero hindi na ako nakaabot. Sa banyo. Dumiretso pala ako ng tulog. Few hours later, may kumakatok sa pinto. Ang caretaker ng resort na nirentahan namin. Pinapagising daw ako ng asawa kong si Christine. Sinabi nung caretaker ng resort sa akin na pumunta pala si Christine sa pinakamalapit na vet. At nagpapaabang sa akin sa labas ng resort. So ayan. Pagdating ni Christine, wala siyang bit-bit-bit-bit na Simba. In-update niya ako about what happened. Ang sabi niya, dinala niya raw sa Simba, sa vet, na siyang pinakamalapit na sa venue na nirentahan namin. And 25 kilometers away yung vet na yon from the venue. She told me na i-x-ray daw si Simba. And aantayin lang yung result. At pwede na namin siyang makuha sa tanghali kung maging okay na siya. Or maybe transfer in Manila. So, nandun na kami parehas sa kwarto. And she was starting to take a bath. Hanggang sa biglang may nag-text sa akin. That text came from the vet. At ang sabi, quick update po kay Simba. Nag-collapse po siya. Currently reviving po. Will update po again. Mat napatigil kaming dalawa sa ginagawa namin. And then we were just waiting. We tried to call the number who texted us. At ang sabi, sini-CPR na ulit sa Simba for the second time. We waited again. Parang lumilipad yung mga utak namin. And I know kung ano na yung kasunod na itetext sa amin. But then, I was so in denial. Kasi baka pwede pa. Baka kaya pa. Hanggang sa naka-receive na kami ng text ni Christine ng, "We are sorry to inform you na wala na po si Simba. Hindi na kinaya ng body kahit na CPR na siya at nagbigay na kami ng adrenaline shot to restart the heart. Our condolences po. Ilalagay po namin ang remains niya sa box. Pwede niyo pong kunin during clinic hours, 9 a.m. to 6 p.m. Thank you." Hindi kami makapaniwala sa nabasa naming text.
And then we found ourselves crying ng madaling araw ng asawa kong si Christine. Bagong kasal lang kami ni Christine, no? During our wedding, wala kaming iniyak ni Christine dahil sobrang saya lang namin. Pero nung nawala si Simba, grabe yung iniyak naming dalawa. Ngawa kami ng ngawa. It was as if our world stopped to crumble apart, realizing that Simba is gone forever. Hindi na kami nakatulog nang malaman naming wala na si Simba. Christine was crying while taking a bath. At ako naman habang nakahiga sa kama, iyak lang din ang iyak. My best bud for 8 years is now gone. Ang saya-saya pa ni Simba nung gabi. He was the life of the party. Everybody enjoyed his company. Lahat ng mga guests namin tuwang-tuwa sa kanya. Lahat nga nagpapapicture sa kanya. Tapos biglang kinabukasan, wala na siya agad. Wala man lang signs. It was too painful. Hindi ko alam kung paano nangyari din ang lahat ng to. Ang bilis ng pangyayari. Then maya-maya pa, I just found myself saying these words kay Simba. Sana naririnig mo pa ako. I just want to say thank you. Thank you for all the years na hindi mo ako pinabayaan mag-isa. Thank you for being my best friend, my constant, and my most loyal being. Ang daya-daya mo naman. Bigla mo na lang akong iniwan. Kahapon, ang saya-saya pa natin. We were so happy. And you were so happy to see us na ikinasal na lang ako kay Christine. Tapos ngayon, bigla ka na lang manghiiwan. Sorry. Kung prior to this day, hindi ka namin naidala sa clinic para mapatingnan. Sorry for all the times that I let you down. Sorry for the things that it had to end this way. Mahal na mahal kita, Sims. Mahal na mahal ka namin. And if this is my way of saying goodbye, I hope that I get to see you again on the other side one day. Kulang pa yung time natin together. Ikaw kasi, pagkatapos mo kong ihabilin sa tamang tao, iniwan mo ko agad. Susubukan kong tanggapin. And because of Simba, nahanap ko yung the one ko. Yung true love ko. Sabi ko pa nga, kahit iniwan mo ko, hindi mo naman ako talaga pinabayaan na mag-isa ako. Kaya siguro mo ko iniwan. Kasi alam mo nang may mag-aalaga sa akin. Thank you for turning me over to my wife. I love you, Sims. See you on the other side. DJ Rocky, it has been hard to accept na wala na sa amin si Simba. Kamakailan lang, we adopted his son, Kiara. Although may naiwan naman siya sa aming alaala pa na si Nala. So, inadopt na rin namin yung isang kapatid ni Nala. Hindi naman super empty yung iniwan sa amin ni Simba. Pero alam mo yun,
Iba pa yung pakiramdam na nandyan din siya kasama namin na bumubuo ng pamilya. Alam namin hindi namin makakalimutan si Simba. Lagi pa rin namin siyang hinahanap-hanap sa bahay. He will always have a special place in our hearts. Forever. Ngayon, kahit papaano, we find comfort and joy sa mga naiwang alaala ni Simba, ang kanyang mga anak. Excited kami ni Christine sa bagong yugto ng buhay namin. Wala man si Simba sa buhay namin, may Nala naman at Kiara na magtutuloy sa mga nasimulan namin ni Simba. Mahirap talagang mawala ng dog, DJ Rocky. Akala ko hindi ganito kasakit yon pag nawalan ka ng aso. Pero para rin pala silang tao. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Jiggy. At ito, ang aking secret file.